Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you, July 12 to 18, 2026. Tingnan natin ang iyong angel number this week. Vice versa tayo. General reading. Hindi mo to personal reading. General reading. Energy reading. Tingnan natin Libra, sa mga gusto magpa-personal reading para sa details, ilalagay ko po dyan sa video o sa screen ko yung aking FB. Pakitext na lang po ako sa Messenger. Check nyo na lang din maigi para hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Okay. Libra. Tingnan muna natin ano mo ha. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng kamulatan sa kung saang aspeto ng buhay mo. Yan, ano, nahandun na rin yung new beginning of life, nagkakaroon ng mga pagpaplano sa buhay mo, you're starting a new beginning into your life, you're rebuilding yourself again, o may mga pagsasaayos muli, o nakakaroon ng paggaang ng sitwasyon sa iba sa inyo. You try to make it balance any situation into your life. Nando rin naman din yung point na nagkakaroon naman ng transformation or may mga bagay ka na decision na this time, let go or ikakat sa buhay mo or may mga bagay na itatransform or magkakaroon ng transformation. You follow your heart in a good way or you need, sinasabi dito, to make it reality yung sitwasyon. Na mas nagiging more on matatag ka this time, mas more ka makakapag-focus or may mga focusing situation ako na nakikita sa'yo, handun na rin yung mas ginagamit mo kasi ngayon yung karunungan mo, no, to clarity, yung mga bagay na gusto mong gawin, desisyonan, pagpapasyahan, fokusan, or yung mga project na gusto mong gawin sa buhay mo. Nandun rin yung point of decision making. Nandun yung determination mo sa mga bagay na gusto mong gawin this time, sa mga bagay na naiisip mo this time. Pero ang nangyayari kasi sa iba sa inyo is still may blockage, no? Nagkakaroon ng blockage or nagkakaroon ng paglilinlang-linlang, ano ba yung Tagalog nito? Nagkakaroon ng sitwasyon na maaring nababalik ka sa nakaraan. Pwede na naiisip something or may mga bagay ka na pursue or na gusto mong i-pursue, pwedeng na doon sa point ngayon, pero may blockage kasi, ano, may mga bagay na or magkaka-blockage, may mga bagay na challenge na darating sa iyo. Kasi may stagnant, may trap, or may stuck situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Kumbaga, sa iba sa inyo is may magiging balakid sa'yo sa mga gusto mong gawin this time. O sa mga gusto mong hinihiling o sa pinapangarap mo sa buhay mo. May darating na balakid o may balakid pa rin. Kumbaga, handun pa rin na sa iba sa inyo, mahahatak pa rin kayo na nakaraan o kaya naman is may mga pabalik na balakid, mga ganyan, may mga obstacle. Ako nakita, sana, hindi kayo ma-stuck. Yun ang pinakaiwasan nyo. Yung nakapag-uumpisa na kayong muli sa sitwasyon or maiaangat nyo ng muli yung sarili mo or yung sitwasyon mo o ibabalik mo na yung sarili mo sa dati tapos magkakaroon muli ng distraction, medyo mahirap yon, ano? Kaya ang gawin nyo is wag nyo nang ulitin or wag kayong mahatak na nakaraan or wag na sanang mangyari yung nakaraan, no, na doon sa point na iyon. So nakita ko, ingat na lang din kayo na mag-focus kayo as in mas magkaroon kayo ng katatagan this time talaga. No, magkaroon ng disiplina, magkaroon ng focus, handle yung determination, or nahandle kailangan mo talaga ng logic organized when it comes sa sarili mo, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is maaring merong sitwasyon when it comes to a lawyer, doctor, consultant, advisor, ikaw ito or someone who's connected sa'yo, or pwedeng nandun yung point na merong pulis sa iba, may pulis, or pwedeng sa iba is merong nakakataas na tao or mas mataas na tao, pwedeng magulang mo to, karelasyon mo, or meron kang makakasalamuhan na mataas na tao. Or magkakaroon ka ng connection sa isang mataas na tao. Parang may katungkulan sa iba, no? Parang nandun sa point na yon.
Pwedeng related sa mga government, mga ganyan. O sa iba naman sa inyo is may mga papers and documents. Pwede rin yung iba dito kasi mga ano yan, mga manager, kung nasa trabaho kayo, baka yun yung promoter nyo, baka kausapin ka or magkakaroon siya ng connection sa inyo, may mga papers and documents, pwede din ito sa mga kontrata, mga interview, yan, pwedeng may mga ganun, ano, kung saan man yung papers and documents na nakikita ko sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may dapat daw kayong balikan or may babalikan kayo o kinakailangan balikan na dapat nyo ayusin. Kasi nai-stack yon, sabi dito ha. Kailangan nyo siyang pukusan, ibig sabihin. And also, nandito rin yung point na magkakaroon ng mga union. Pwedeng ito is sa relationship, sa family, or sa mga kasamahan sa trabaho. Maaaring magkakaroon ng mga celebration. Pwedeng celebration or getting together, pwedeng close relationship, family, unity, reunion, union, mga ganyan. Pwedeng may mga surprise parties, events, surprises, mga ganyan. Or pwede rin sa iba is mga anniversary yan. Anniversary, monthsary, kung ano man yan, mga birthday, having fun, enjoyment, situation. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwede rin na may mga ikakasiya ka talaga. Alam ba, may marireceive ka, di ba? Iba sa inyo, there's a receiving situation din. Or ikaw ito sa kanya. Maaaring may marireceive ka na ikasisiya mo. O may mga gusto ka nang gawin na gusto na maaaring naiisip mo na gusto mo siya i-pursue. Pursue mo yon. Kailangan ibigay mo yung effort and hard work mo doon sa iba sa inyo. Handito rin yung point na may mga palapad hangin ako na nakikita sa iyo. Sana hindi ikaw ito, pero iba sa inyo, may nagpapalipad hangin, may mga ay dito, sana ganito ka, sana gano'n, sana ganyan, sana parang nandun sa point na yun, ano, mga, ano, this a dark thought, no, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na merong tao, may mga iba dito pang-aakit, maaring may tao na maaakit ka or may tao na aakitin ka kasi magaling siya magsalita, ganyan. Maaari din may tao dito na may masamang pakay pagdating sa'yo or hoping hindi ikaw ito, nagkakaroon o magkakaroon ng pag-uusap, hindi ko alam in what way, pero handun yung point na either kailangan mo siyang ayunan or sa iba sa inyo is may hihilingin sa iyo or may papakiusap sa iyo, parang nahandun sa point na yon. Pero may pagka-dark yung thinking niya ha, itong tao na ito. Andito rin yung point na merong kailangan mo daw mag-ingat when it comes sa mga taong nasa paligid mo. Handun din yung point na kailangan mo nang matuto sa nakaraan. No, kasi pwede ka talagang ma-stuck or ma-stagnant in your situation. Andito rin yung point na may tao rin na very controlling or someone want to control you. Pwedeng nado sa point na yon. Yun na nakikita ko dito. Maybe sa fire sign, itong tao na to. Pero hoping sana hindi ikaw ito. No? Maybe this is a fire sign or maybe this is a air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Pero also we have the Pisces din kasi nakita ko dun sa point na yun eh. Pero kung sino man iyon, ingat na lang din sa nakita ko dito. And then also, is may mga bagay daw na kailangan mo daw na i-change or magkakaroon ka ng changing of decision or need to change the decision making or make a strategy maybe sa iba. Yun na nakikita ko sa inyo. And also, andun din yung point na iba sa inyo maaari mas more ka na nagsisave ng money kasi may mga pinaghahandaan ka, maaring ganun, maaring sa family mo or sa bahay, lupa, apartment, or tirahan man yan something, kung ano man yan, para may mga pinag-iipunan o kailangang pag-ipunan sa iba. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also is magkakaroon may abundance ka. Meron kang hindi nakikita na darating abundance ito sa nakikita ko dito. Pero ano to sa sarili mo to. Kasi sa sarili mo, maybe you are saving more money, no? Sa iba sa inyo. Siguro nagsisave kayo ng money kasi you want ng vacation, want mo na ganito, want mo na ganyan, want mo na ganun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May gusto kang tahakin kaso hindi mo magawa. Ano, yung gawin mo na lang doon, i-force mo yung idea na yun. Kasi ang nakita ko doon, magsasucess ka when it come in that idea. Sabi sa inyo may mga
kinikimkim kayo na nararamdaman. Mari nakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyo itong number na ito. Tandaan nyo palagi na kapag nakita ka ng repeating numbers, ibig sabihin your angel is try to connect dahil may gusto siyang sabihin sa iyo. 15, 51, 17, 17, apat na 4. And, yung galing pareho siya Tsaka 0606. Okay. Sa iyo, Libra, andito yung situation na you need to trust sa intuition mo. May mga blessing in disguise na mangyayari. Also, there's a big break. Papaliwanag ko sa inyo para mas maintindihan nyo when it comes to a blessing in disguise. E-examplean ko kayo. When it comes to a blessing in disguise, halimbawa, may tao na dumating sa buhay mo. Kaibigan mo man yan or bagong kakilala. Pwedeng siya is magiging blessing in disguise sa'yo. Halimbawa, wala kang trabaho, pero may nakilala kang tao. Nag-offer siya ng something sa'yo o kaya nagkaroon kayo ng pagkakwentuhan na alam mo ba sa ganito, nagtatanggapan sila ganyan. Pwede yung tao na yon is pinadala ng universe to give that blessing sa'yo. Ibig sabihin, yung taong nakilala mo is a blessing disguise para magkaroon ka ng idea kung anong trabaho ang papasukan mo. Magkaroon ka ng idea na pwede palang pumasok doon, na open pala sila doon, mga ganong sitwasyon, Mga example ko lang yon. O, halimbawa, hindi ka nakasakay sa bus, mga ganyan. Yan, blessing in disguise kasi ginawa yun talaga ng universe kasi ayaw niya napapahama ka kasi maaring doon sa bus na yun is maaring may magnanakaw o kaya mas malate ka doon o kaya may mga something happen, mga ganon. Basta kung ano man yung blessing in disguise, congratulations, nagkakaroon o magkakaroon ng mga drama alert situation, siguro kaya medyo nag-i-stagnant, pwede may mga makakausap ka na magkakaroon ng konting lungkot, pwedeng nahado sa point na yon or maybe you're in a situation na still in recovering situation, pwedeng nahado sa you're still in a healing situation, o may mga healing situation needed. Also, magkakaroon ng mga focus, creation, situation, magkakaroon talaga ng forward or need na mag-forward kasi also this sa 15-15 din kasi kung ano yung mga bagay na magkakaroon ng innovation sa iyo or action. Also, it's more on action kasi sa nakikita ko dito, maaaring magkakaroon ng mga action na para malakpasan mo yung mga hardship or obstacle ng buhay or you are moving on, sa iba sa inyo. Maaaring mag-move ka na talaga sa iba. Iba dito nahihirapan nyo. Tandaan nyo palagi, when it comes to 44-44, the choices is yours. Nasa iyo yung choices na to. Diba? Kailangan mo buuin yung sarili mo, kailangan mo mag-focus, kailangan mo i-structure again, and it's your choice. If you want to trap, if you want to stuck, or mag-iisip ka ng negativity, yun yung papasok sa'yo. Yun yung mangyayari sa'yo. You need to commit sa bagay na yung ng pagbabago sa buhay. You need to see the truth. Kailangan mo din na i-open din yung mind mo, i-open mo yung mga mata mo in a reality na doon sa point na yun, Yun. And we have 1515, hold your vision. Manifestation, abundance, money, dreams, vision, and prosperity. Focus ka lang, kasi this is a new beginning to complete any situation into your life. Focus on the good and maintain your concentration on the outcome you desire. Ano ba yung desire mo? Yun, diba? Sulat ang sabi ko kanina, yung marami tayong card dito, you need to focus. Kasi why? Nai-stuck ka, natatrap ka, nai-stagnant kung saan aspeto ng buhay mo yan or nahata ka ng nakaraan. Okay? It's time to put your faith and time into your ideas and pursue your goal with all your might. You have such a beautiful, courageous, and brave spirit. O, di ba? Kumbaga nandito yung point na si universe at yung mga angels mo is very proud sa iyo. Kasi why? Anything na bigyan kanila ng obstacle, challenge, nalalakpasan mo at malalakpasan mo. And this time, huwag ka lang magpapadistract tulad ng sabi ko sa iyo. This time, huwag kang papadistract. Focus ka lang talaga. Kailangan matatag ka talaga and maiisip mo na, ay, tama nga si universe, tama nga si angels, diba? Kasi ginaguide ka rin nila, Yan. Basta hold your vision, trust your intuition, trust your instinct, trust your gut, ganyan. Start a new beginning into your life to complete kung ano yung mga dapat i-complete, mag-focus ka lang sa dreams mo at sa mga desire mo. Energy ni Libra.
Huwag ka magpapadistract, sabi ko sa'yo. Pag na-distract ka, wala na naman. Okay. Okay, when it comes sa iyong energy, sa iyong energy is andito yung situation mo na maybe may mga bagay ka na iniisip this time. Maybe you're thinking something. Maaring na doon yung point na may mga tinitimbang ka this time, may mga bagay ka na iniisip, may mga bagay ka na binabalik-balikan o nire-review-review maybe ano sa iba sa inyo. You're starting fresh sa nakita ko sa iba sa inyo dito or you're thinking or something na maaring um, napagsisisihan nyo in the past na may mga nalaman mo na sa sarili mo na ganito, ganyan, ganon. Parang nahando sa point na yun, no? Sa iba sa inyo, when it comes to your energy, kasi siguro may mga ginagawa ka na kapag bibigay sa'yo ng painful, maaring masakit mga tuhod mo, kasukasuan mo, buto-buto mo, ganyan, kung ano man yan. Basta there's a pain, ako na nakikita, ingatan nyo lang. Pwede rin kasi pagod ka na doon sa point na yun. Ano? Pwedeng pagod ka sa kaisip or pagod ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon na nangyayari sa iba sa inyo. Basta ingatan nyo yung sarili nyo dito sa sitwasyon. Ano? Yun na nakikita ko sa'yo. Medyo mahina kasi yung energy na nakikita ko dito. Siguro naghahanap ka pa rin ng clarity, no? O naghahanap ka pa rin ng katotohanan na yuwan ng revelation. Pwede nandun sa point. Nagkakaroon ng iba ng hindi ko alam kung naliling lang ba kayo ng sarili nyo o pinaniniwala nyo ba yung sarili nyo na ganito, ganyan, ganon. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. You need to be very careful na lang din dito, no? Kasi naglolo yung energy mo. Sana wala kang sakit. But still, kung pagod ka, magpahinga ka. Kapag may nararamdaman ka, i-remedy mo kaagad para hindi lumala. Maybe sa iba sa inyo is you starting to give up with something. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Na maaaring ay magfo-focus na ako dito, magfo-focus ako sa sarili ko, magfo-focus ako sa mga ginagawa ko. Pwedeng nandun na kayo sa point. You're starting fresh when it comes to yourself na handoon. Sa iba ganun. Parating. Nesang. Parating po. Anak, wag yan. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, sabihin ko muna ha, someone want to confess. Or pwede rin naman na may tao na makikipag-usap sa'yo kasi because of the trabaho, because of the money, pwedeng nandun sa point na yon. May malalaman ka daw na katotohanan or there's a truth na marireveal. Handun din yung point na may tao akong nakikita, ay, ano ba yan anak? Ano ba yan anak? Ano ba yan? Wala na sa ano. Paano ba to? Hindi na nagkasunod-sunod. Andito rin yung sitwasyon. Andito rin yung sitwasyon, may nakikita ako dito na may tao na nagkakaroon, nakukonsensya. May taong nakukonsensya. Yun ang nakikita ko dito. May tao na nakukonsensya, may tao na parang gusto niya ibalik yung tiwala niya sa'yo, yung tiwala mo sa kanya, may taong ganun, ako nakikita doon, baka mararamdaman mo yun, tong tao na to. And then also, parating sa iyo, hoping lahat kayo is may trabaho. Hoping walang mawalang trabaho. Okay? Ipagdasal niyo yun. Or maybe you are thinking na lumipat ng trabaho, lumipat ng ganyan, ng mas malaking opportunity, pwedeng na doon sa point na yun. Kung sakasakali, yes, meron naman ako nakikita na 2, 3, 4, something, pwedeng sa iba sa inyo is may darating na mga ganong opportunity. Ako nakikita sa inyo. And siguro lang, nagdadalawang isip lang din kasi iba, no?
Yun. Pero meron ako nakikita dito. And then also, sa iba naman sa inyo is, ingatan nyo lang din yung pera nyo. Pwedeng yung iba sa inyo is walang gaanong ipon. No? Kaya pag-isipan at pag-aralan nyo, kailangan nyo balansehin yung sitwasyon, pero tingnan pa rin natin yung pera mo mamaya. Or pwede rin naman na magkakaroon ng distraction sa'yo, di ba? Na maaring may tao na mangangailangan ng pera or ng something para humingi sa'yo o humiram sa'yo, mga ganon. O humingi ng tulong. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Parating din sa iyo, ang nakikita ko dito sa inyo is there's a hardship or may lungkot or may pagdadaanan na challenge when it comes to your business, when it comes sa iyong kaperahan, and when it comes sa sarili mo. Kaya mag-ingat kayo ha. Yan, physically, emotionally, spiritually. May tao na may mga biglaang magaganap pong mangyari. Ibig sabihin, may lalaking makikipag-usap sa iyo or ikaw ito sa kanya. Yun na nakikita ko ha. May nakikita ako na isa, dalawa, or tatlong situation. Hindi ko alam kung ano yun eh. Maaring makikipag-usap sa iyo, magkakaroon ng mga dealing, partnership, or pupukusan mo maybe na doon sa point na yon. Sa nakikita ko sa iyo dito, merong tao dito na medyo magiging sneaky siya sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Hindi ko alam pero parang aayunan ka niya maari sa ninanais mo. Yun ang nakikita ko ha. Aayunan ka niya sa sa either sa gusto mo o sa nanaisin mo, pero deep inside hindi yun totoo. Yun ang nakikita ko ha sa kanya. Deep inside hindi yun totoo. Iba yung sinasabi niya sa sinaloloob niya. O iba yung pinapakita niya sa niloloob niya. Magkaiba yun. And then also, ang parating din sa iyo is, kailangan mo daw balansehin yung sarili mo. Yun ang nakikita ko dito. Pag-isipan mong maigi kung kakaliwa ka or kakanan ka. May mga unexpected blow of emotion happens sa iyo. Sa nakikita ko dito, either disappointment, either may makakausap ka, o may mga magaganap o mangyayari na hindi magiging maganda yung outcome, mga intense, mga lungkot, trauma, maraming ibig sabihin ng loss. Okay? Loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of money, loss of valuable things, or loss of pet, if ever na may pet ka, mga ganyan. Or maybe you're thinking hopeless lang talaga. Pwedeng na doon sa point na yon. May mga depression or may mga pagkalito na sitwasyon ako nakikita sa iba sa inyo. Pwede rin kasi sa iba sa inyo is mas magiging busy kayo, no? Ganyan. Or may mga multitask o multiple priorities kayo na gagawin. Yan. May lungkot ka talaga. May lungkot ako nakikita sa iyo. Humahapdi ba tiyan mo? Iba sa inyo siguro may paghapdi ng tiyan. Hindi ko alam kung ano yun eh. Masakit ba yung tiyan mo? Humihilab ba? Sinisikmura ka ba? May sakit ka ba sa bandang tiyan o bandang gitna ng katawan? LBM ka ba? Mag-ingatan nyo yung sarili nyo ha. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Dapat iwasan. Dapat pong iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka mag-focus when it comes to your goal, to success.
o hindi ka makapag-focus para ma-achieve mo yung sitwasyon kung saang aspeto ng buhay mo yan. Iwasan mo mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo na hindi mo alagaan yung sarili mo, hindi ka magkaroon ng paghihigpit. Iwasan mo din yung mga sitwasyon na pwedeng maging outcome is messy or maging outcome is hindi maging maganda. Iwasan mo yung mga sitwasyon na magkakaroon ng unhappy situation. Iwasan mo yon. Iwasan mo din, syempre yung hindi ka magkaroon ng discipline when it comes sa sarili mo. Okay? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kailangan mo ng disiplina. And then also, iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang, yung mga tao na magiging dishonest sa'yo, or ikaw ito, iwasan mo din. Yung mga tao na lilinglangin ka, lolokohin ka, dadayain ka, or kung ikaw ito, iwasan mo. Andun din yung point na sinasabi dito na iwasan mo yung mga tao na may mga attitude, or kung ikaw ito, iwasan mo na lang, no? Yung mga arogante, mayayabang, hambog, tuso, mga ganyan. And then also is handun din kasi yung point na may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong ibangon yung sarili mo. Hindi ko alam in what way, no? Pero marami kang dapat gawin sa sarili mo, or may mga iniisip ka na gusto mong gawin ganito, ganyan, ganyan. But you need to think very carefully rin kung tama ba, dapat ba, kailangan ba, nararapat ba, advantage and disadvantage. Kumbaga, nandun sa point na yon. Ingatan mo na lang, basta mag-focus ka sa goal mo, no? To achieve something. Ganyan. Ibalik mo yung dati ikaw, nandun sa point na yon. Kumbaga, also, this a revert situation, na kinakailangan ng iba sa inyo. Kailangan mag-revert ang sinasabi dito kung saang aspeto ng buhay mo yan. Hindi, kailangan siguro karoon ka ng discipline with ka sa sarili mo. Mga iniinom, kinakain, ganyan. Ingat ka rin. Kailangan mo talaga magkaroon ng awareness, taking action, motivation, and moving forward. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ingat ka sa mga decision mo, ha? Love. Okay, when it comes sa love, kung single ka dito, ay, may tawa akong bigla dito. Okay. Kung single ka, mag-ingat ka sa hoping hindi ikaw yung gagawa ng third party, Pero ingat ka pa rin dito sa sitwasyon, kung single ka, kung may nakakausap ka na, or kung may makakausap ka, isa or dalawa dito, or maybe both itong tao na ito is may struggle, may balakid, o sana hindi ikaw yung gumagawa nito. Pero either may karelasyon ito, or kasal ito, or itong tao na to is more on sarili lang din niya iniisip niya. Sariling happiness, ganyan. Pero mag-ingat ka pa rin. Nasa sa'yo yan. You need to aware. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong, yes, there's a breakup. Ako na nakita, siguro na doon yung point na kasi hindi naman ikaw din naman yung kinakausap niya lang. No, may iba rin siyang kausap sa mga nag-breakup dyan. Sa iba naman sa inyo, is nahandoon yung panggagamit when it comes in this connection. Yun na nakikita ko dito. Para nagkaroon lang ng gamitan, or ginamit ka lang niya, or ginamit mo siya. Yun. And nagkaroon ng sobrang emotional, pwede rin na doon sa point na may nalaman ka in this connection, kaya rin kayo nagkahiwalay. Nagkaroon ng pagja-jangling, hindi pagkakaintindihan, masyado naging toxic, o may mga toxic situation happen in this connection. Nahandun din yung point of controlling, Yan. Either ikaw yung na-control, or ikaw yung na-control. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman dito, there's a situation with come in this connection na may pumasok na isang mother figure,
Hindi ko alam kung sino yung mother figure na yon in this connection, na pwedeng sa iba is yun yung naging dahilan para maghiwalay itong kayong dalawa, pwedeng nahando sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is nagkaroon talaga na paglilit ko sa mga nagkahiwalay. Pero ang nakikita ko dito is magkakaroon ng union muli. Union. Union. Or nahando yung point na baka makatanggap ko sa kanya ng text message sa nakikita ko dito. Yun. Magkakaroon ng text message pero parang may something ignoring ang mangyayari. No? Sa iba, parang ganon. Pero choice nyo yan kung papasok ulit kayo dito. Okay, kung kayo naman is may third-party relationship. So, may mga third-party relationship, yes, hindi na rin kayo nagkakasundo eh. Hindi na, wala na yung as in wala na yung tiwala, hindi na rin, wala nang harmony, kumbaga, no, sa nakita ko dito, pwedeng yung iba sa inyo is pareho kayo is may kinakausap na ring iba, no, sa iba. Kung wala man, is nahando yung point na nagkakaroon talaga ng feeling emotional, still care, kahit alam mo yung katotohanan, you still jungling or handun pa rin yung point na naguguluhan ka kung iiwan mo ba siya or hindi, o maghihiwalay ba kami or hindi. Pwedeng nahandoon sa point na iyon. Pero, is your choice pa rin. Kung wala naman kayong, decision mo na to kasi no? Kung wala naman, okay yan, pwedeng nagkakaroon sa iba sa inyo, kung may anak kayo, di ba? Baka kaya ka na-ista kasi dahil sa anak nyo, pwedeng nahando. Kung wala naman, decision mo na to kung gusto mong lumabas or hindi. No? Kasi ang nakikita ko naman sa iyo, alam mo naman din na may third party. Or kung ikaw yung gumagawa ng third party, it's your choice kasi andito si Wheel of Fortune. Siguro alam niyo yung Wheel of Fortune, di ba? It's a karma. Ibig sabihin, itong si Wheel of Fortune, gumagawa na siya ng kumunoy. Kumunoy, naghahalo na siya ng ng pwede niyang ibigay na aral no sa tao na nagkakasala. Pwedeng nando sa point na yon. But still, lahat naman ng papasukan natin is may matututunan tayong aral. Okay? Sana ma-adapt natin yung aral na yon or ma-accept natin at matutunan natin. Pero choice mo pa rin yan. Kung wala naman kayong third-party relationship, may mga time daw na hindi kayo magkakasundo when it comes sa pag-uusap. May mga sitwasyon or pwede rin naman na always, maybe, pwede nagkakaroon ng salungatan or pwedeng sana hindi mapadalas. Sana hindi mapadalas yung mga sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, hindi yun yung point eh. Sa iba sa inyo, itong relasyon na to, hoping this is a panggagamit. Hoping hindi ikaw yung nagagamit. Pwede rin kasi na nagagamit kasi needs ka niya dahil sa pangangailangan. Depende sa pangangailangan na or ikaw needs mo siya kasi nangangailangan ka. Ganon. Pero, ganon yung sa iba. Sa iba, pwedeng nahandun yung point na may mga hindi lang kayong mapagkakasunduan. Okay? Nahandoon sa point na yon. May mga blockage. But still, there's a valuing situation. Pero may konting lungkot o magiging emotional yung sitwasyon. May malalaman ka sa tao na to or siya ito sa'yo. Nandun sa point, may mga konting disagreement ako nakikita or this is a more of challenge when it comes sa iba sa inyo. Pwedeng may sitwasyon na ikaw sa kanya or siya ito sa'yo is magkakaroon ng confrontation. Yun ang nakikita ko. Magkakaroon ng confrontation, kukomprontahin mo siya o kukomprontahin ka niya. Na sana medyo habaan mo na lang yung pasensya mo or isa sa inyo is maging calm, no? Para hindi rin maging malaki yung outcome na hindi maging maganda, di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Magkakaroon na pag-jungling when it comes in this connection. Pero it's more nagpa-fire kasi yung energy, no? Pwedeng na doon yung point na sana wag kang sumabog, no? Yun ang nakikita ko. Ay, may sasabog na bulukan. Or may may pagbabadya, no? Sa iba sa inyo. Okay. Ay, hindi sa iba, hindi sa lahat. Hindi ko alam kung saan to eh.
maybe it's a province, no? Hindi ko lang alam kung ano yung sinasabi na there's a two, may two kasi ako nakikita. Hindi ko alam kung dalawang bansa ba ito, or dalawang bulkan ba ito, or maaring sumabog na ito na mauulit lang muli, mga ganun. Basta may two akong nakikita eh. Okay, dun ulit tayo, balik tayo dun sa sitwasyon mo. Yun nga, basta habaan mo lang din yung pasensya mo dito sa sitwasyon mo kasi may challenge kayong pagdadaanan. Welcome in this connection. May dalawang bata ako nakikita, isa, dalawa, or tatlo man yan. Hindi ko alam kung sino, pwedeng yun yung isa sa magiging challenge ng connection na ito, or magkakaroon ka ng connection to sa dalawang tao na yun na bata. O pwedeng anak mo yun, pamangkin mo. Money and trabaho, Libra. Okay. Sa trabaho mo, nandun yung situation na may mga tao talaga na hindi ka gusto. Siyempre, natuloy kahit sino naman eh. No? Pero this time, kasi ito yung nakita ko sa card mo, ito yung nakuha kong energy, may mga taong galit, inggit, or ayaw nila talaga sa'yo. Nandun yung situation. Maaari iba sa inyo, may mga business kayo, malaki o maliit, or pwedeng nandun din kasi yung point na there's a leadership, pwedeng nagli-lead ka, o maililid ka, o leader ka, mga ganyan. Eh, sa trabaho mo, yun nga, siguro may mga bagay lang talaga na hindi magiging maganda pagdating sa trabaho mo kasi pwedeng hoping hindi ka kasama doon sa sitwasyon na yun, ano. There's a group of person kasi ako na nakikita dito na pwedeng dinidistract ka talaga nila or magkakaroon ka ng distraction sa tao na yun or dito sa babae na to, no. Yan, yun na nakikita ko dito. Pwede magkakaroon ka ng distraction sa babae na to or siya yung magiging balakid mo sa trabaho, pwedeng nandun sa point na yon. Sana hindi lang kayo mag-away. Ay, hindi kayo mag-away. Parang mali yung ano ko, hindi lang kayo mag-away, no, sabon. Basta kung ano man siya, lalaki man siya or babae, sana hindi kayo calm lang, ha, maging kalma ka lang. Or pwede rin kung may mga business ka, di ba, pwedeng itong babae na to is isa sa magiging distraction mo in life, di ba? Yan, ganun din sa money mo kasi may lalaki din kasi dito, either babae siya or lalaki, okay? And then also, sa money mo naman, is nandun yung point, may mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka na situation. When it comes to your business, to your money, or sa trabaho mo. Yun, pwedeng magkoconnect yung pera din, ha. Halimbawa, biglang may lumapit sa'yo, humingi ng tulong, o kaya naman is ikaw ang may magaganap o mangyari sa part mo, tapos hihingi siya sa'yo ng tulong, vice versa yun vice versa. May struggle ako nakikita sa iyo, sa iba sa inyo. Pero mag-ingat pa rin kayo, baka kasi iba dito medyo hindi maging maganda yung outcome ng situation pagdating sa pera or trabaho. Pag-isipan nyo talaga maigi. Lalo na pag pera talaga ang pinag-usapan, pag-isipan nyo maigi, ha? Yun na nakikita ko dito. Mag-ingat na lang din kayo sa lindol, ano? Kasi medyo, ang nakikita ko may paglindol or kanina din vulkan eh. May nakita ko dito eh. Oo nga, meron. Ingat na lang din kayo. Sa money mo, mag-ingat ka ha, dito sa situation mo. Pwedeng sa iba sa inyo, may mga revelation situation, ano, pagdating sa trabaho man yan or sa money. In what way, hindi ko alam eh. Pwedeng masyak ka na lang o magulat ka na o may mga revelation na, ha talaga, galit pala siya sa akin, ha talaga, ganito. Ba't niya ako inaway? Ah talaga, oh my God, hindi pala totoo yung pinasok kong ganito, di ba? Nag-invest ako sa ganito, o kaya naloko pala ako nito, mga ganun. Ingat na lang kayo para hindi rin kayo, ano,
maging, kahit, kaya nga nandito si hold your vision, di ba? Mm. Mag-trust kayo sa intuition nyo talaga. Yun. May nakikita ako, hindi ko alam kung another message kung kung masisira ba yung bahay mo o tirahan something or there's a building situation na pwedeng bumagsak or masira. Hindi ko alam kung magpapagawa ka ba ng bahay, bibili ka ba ng bahay, magpaparenovate ka ba ng bahay. Or pwede rin yung iba sa inyo, baka maloko rin kayo, mag-ingat kayo ha, baka maloko kayo pagka bibili pala kayo ng bahay, naloloko kayo, nagpapagawa kayo ng bahay, maloloko kayo, ingat na lang din kayo. Basta tirahan, sabihin nyo, baka sabihin kasi na iba, hindi ako bumili lang ako ng condo. Well, tirahan pa rin yun, okay? Sa iba sa inyo. Yan. Tirahan or something building situation kasi nakita ko. Yan. Ingat na lang din. Arigato namaste, God bless.